Broadcasting Region 1. Region 1. This is BBS. Bicol Broadcasting Systems Incorporated. DWLV 91.9 MHz. Your news and music stations. BBS. Basta Bareta. Sigurado. Magandang umaga po, Bicolandia. Magandang umaga po dito sa probinsya ng Camarines Sur. At magandang umaga dito sa lungsod ng Naga. Isang maulan at maginaw na umaga. Pagka hindi po kayo sanay gumising ng maaga. At lalo na po ngayon, maulan, malamig, maginaw talaga. Ay mas gugustuhin po talaga ninyo na tawag dito, matulog na lang. Matulog na lang, mahiga na lang dahil talaga namang maginaw. So sige po, pero ganun pa man, kung sanay naman tayong gumising ng maaga, hindi naman yan problema. No? So magandang umaga po sa inyong lahat. At pasimulan po natin muli ang ating araw, ang ating umaga sa pamamagitan ng pakikinig, pag-aaral at pagbabasa ng bahagi sa banal na kasulatan upang ito ay maging gabay ng ating pamumuhay sa buong maghapon. So ngayong umaga, mula po rito sa Ebanghelyo ni Mateo, Kabanatang 13 at talatang 24 hanggang 30. Ito po ang ating babasahin ngayon at dito po manggagaling ang ating devotional message. So ito po muli ang biyaya sa pagkaaga dito po sa himpilan ng BBS DWLV 91.9 FM. Tayo po ay on air and online. Kaya sa mga masugid naming taga-pakinig, magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga kay Pastor Ray Pabico. Magandang umaga po. Magandang umaga din po kay Sister Rina Berno Celeste. At magandang umaga din po kay Brother Roy Clavicilia. At magandang umaga din po kay Sister Nelda Mabait at sa buong Mabait family, kay Ma'am Sister Emmy Briones, kay sa lahat pa po ng makakapakinig ngayon at makakapanood ngayon. Binabati ko rin po ng magandang umaga si Pastora Marie Laudencia at si Pastor Dave Laudencia from Occidental Mindoro. So, muli, pasimulan po natin ito sa panalangin. Let's pray. Ama naming Diyos sa langit, marami pong salamat muli dahil buhay pa kami. Nung matulog kami kagabi, desisyon po namin yung matulog. Pero nung kami magising, desisyon mo ito, Panginoon. Ibig sabihin, nais mo pa kaming mabuhay. Kaya yamang pinagkakalooban mo pa kami ng buhay. Tulungan nga po ninyo kami, Panginoon, na gamitin ng tama ang aming buhay. Gamitin ng tama ang bawat oras, ang bawat panahon ng aming buhay sapagkat hindi po kami nakatitiyak na sa susunod ay magigising pa kami. Kaya salamat po, patnubayan kami ng iyong banal na espiritu samantalang kami ay sama-samang mag-aaral ng iyong mga aral. Itong aming dalangin, kalaki po ng aming pasasalamat at pagpupuri sa iyo, aming Ama, sa pangalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen. Tuloy na ho tayo at ngayong umaga, mula po nga po rito sa Mateo 13, talatang 24 hanggang 30. Ganito po ang nasusulat. Nagsalaysay muli si Jesus sa kanila ng isa pang talinghaga. Sinabi niya,
Ang kaharian ng langit ay katulad ng isang taong naghasik ng mabuting binhi sa kanyang bukid. Isang gabi, habang natutulog ang mga tao, dumating ang kanyang kaaway, naghasik ng mapanirang damo sa triguhan at saka umalis. Nang tumubo at magbunga ang trigo, lumitaw din ang mapanirang damo. Kaya't pumunta ang mga utusan sa may-ari ng bukid at nagtanong, "Hindi po ba mabuting binhi lamang ang inihasik ninyo sa inyong bukid? Bakit po may damo ngayon?" Sumagot siya, "Isang kaaway ang may kagagawan nito." Tinanong siya ng mga utusan, "Bubunutin po ba namin ang mga damo?" "Wag, baka mabunot pati ang mga trigo." Sagot niya, "Hayaan na lamang ninyong lumago kapwa ang damo at ang mapanirang damo sa anihan. Sa pag-aani, sasabihin ko sa mga tagapag-ani, ipunin muna ninyo ang mga damo at inyong pagbigkis-bigkisin at saka sunugin. Pagkatapos, ipunin naman ninyo ang trigo sa aking kamalig." So ang Diyos po ang magpala ng ating pusong muling pagtatamnan ng kanyang mga aral ngayong umaga. Ngayong umaga, akin pong sama-sama ho nating tatalakayin ang pinamagatan ko pong ito na coexistence of good and evil. Anong ibig sabihin nito? Ang Panginoong Kristo dito sa ating kababasa lamang ay nagturo sa mga tao sa pamamagitan ng talinghaga. By the way, maraming nagtatanong sa akin, "Pastor, ano po ba ang ibig sabihin ng talinghaga? What is the parable?" Parable is an earthly story that is told in the form of a parable in order to make the truth clearer and easier to understand. Yan po ang ibig sabihin ng parabola o ng talinghaga. Ang talinghaga ay isang mga kwento dito sa lupa na ginagamit madalas ng ating Panginoon, subalit ito ay mayroong makalangit na kahulugan, mga spiritual na kahulugan. At ginagamit po ito ng ating Panginoong Kristo upang mas lalo niyang bigyan ng linaw ang mga gusto niyang sabihin. Parang sa mga bata, pag nagtuturo sa mga bata, may kailangan may mga visual aids, anything na mga methods or mga strategy ng mga guro. Iba-iba po kasi ang audience eh. May mga fast learners, may mga slow learners. So that's why, sa pagtuturo po ng Panginoong Kristo, dinadaan niya sa parabola. Maraming reason why. Kasi may mga karap siyang teacher na nagdudunong-dunungan. So ang nakakaunawa lang sa kanya talaga, yung mga may tatak na ng Panginoon, yung talagang tupa, yung someday magiging believers at kumikilala talaga sa kanya. Silang nakakaunawa talaga nito. Kaya ang ating pag-aaralan, coexistence of good and evil. Alam nyo, may mga nakausap ako. Sabi nila sa akin, "Pastor, bakit po kaya hindi na lang parusahan ng Diyos ang masasamang tao? Bakit hindi na lang sila alisin dito sa mundo at nang matira na lamang yung mabubuting tao?" Hindi po ganoon hindi ganoon mag-isip ang Diyos katulad ng ating pag-iisip. Ganoon tayo mag-isip eh. Para daw wala ng gulo ang mundo, yung mga kumakalaban sa Diyos sa isang iglap, sunugin ng Panginoon, patamaan ng kidlat, katulad ng nangyari sa Los Angeles, California, na dahil sa pamumusong sa napakabanal na pangalan ng Panginoon. After that, sabi ko nga po, hindi yun aksidente. Biblically speaking, talagang parusa ng Panginoon yun sa kanila, sa mga hindi kumikilala. Ang problema, doon sa lugar na yun, naniniwala pa rin ako na hindi naman talaga lahat na nandoon ay masamang damo. Mayroong doon mga trigo. Katulad ng ating pag-aaralan ngayong umaga,
coexistence of good and evil. Anong ibig sabihin nito, mga minamahal kong mga tagapakinig? Ang ibig sabihin nito, may tamang panahon para ang Diyos maglapat ng kanyang judgment. Actually, dito sa parabolang ito, ang farmer po dito ay tinutukoy po dito mismo si Jesus. Jesus is the farmer. At yung field, yung pinagtamnan, ay yun pong mundo composed of believers and unbelievers. Kaya magsasabi ang iba, bakit idadamay pa ng Diyos? May mga ganong termino eh. Bakit tuloy nadadamay pa ang mga mabubuti dahil sa kagagawa ng masasama? Hindi ba pwede na total ang Diyos naman ang nakakaalam ng kanyang tinanim dahil siya ang farmer, pwede bang bunutin niya na lang yung mapanirang damo? By the way, kinuha natin to sa King James Version pero hindi natin binasa ang King James Version kasi halo-halo pong nakikinig sa atin. Medyo malalim ang King James Version. Kaya binasa ko yung pinababaw na Tagalog pero hindi naman malayo sa original na salin nito. At yung tinutukoy po rito na masamang damo, at umaagaw nung alam nyo yung pag sumibol na kasi ang tinanim, hindi naman lahat sisibol dyan, yung tinanim mo lang. May sisibol din dyan na sinasabi nga po rito masamang mapanirang damo. At demonyo po ang may pakana noon. Ibig sabihin, ang demonyo nagnanais na yung mabuting binhi na itinanim ng Panginoon ay kanyang sirain, kanyang wasakin. Kaya baga kung mapapansin nyo, basically o naturally, pag nagtanim ka ng palay, hindi naman lahat palay ang sisibol dyan. May mga parte diyan na sisibol talaga ang damo. At kaya bilang tagapangalaga, aalisin mo yung damo kasi makakaapekto 'yon sa palay. Ang ibig sabihin nito, someday sa panahon ng anihan, ang Diyos po ang magpapasya. Kaya wag po kayo mag-alala. Wag magantay-antay muna tayo. Wag nating pangunahan ng Panginoon sa dapat niyang gawin. Na sabi ng iba nga, Pastor, bakit hindi na lang gunawin ng Diyos ang mga bansa? Ganun katindi ang pakakasabi. Bakit daw hindi na lang gunawin talaga ng Diyos yung mga bansa na hindi naman kumikilala sa Kanya? Alam naman natin sa ating mundong ginagalawan, globally speaking, mayroon pong mga bansa talaga na tinatawag nating mga communist country, mga bansa na hindi naman talaga kumikilala sa Panginoon. At iba ang Diyos nila. Ang sabi sa akin, bakit hindi na lang sila gunawin ng Diyos? Hindi po Masyadong makasarili yung ating kaisipan pagkaganyan po ang ating mentalidad. Ang Diyos po maawain. Maawain siya, God of mercy. Kaya lang, may tamang panahon para dyan. Kaya dito sa ating pinag-aaralan, coexistence of good and evil, ang Diyos po ang magpapasya na sa panahon ng anihan, siya ang magbubukod-bukod nito. Actually, kahapon sa aking sermon sa church, ang tinapik ko sa kanila, sa congregation, the separation of the sheep and the goats. At in-expound po natin yon. Someday, wag po kayo mag-alala. Basta ang gagawin natin ngayon sa ating applications, kung believer ka, magpaka-believer ka. Kung talagang may tatak ka na ng Panginoon, may tatak ka ng banal na Espiritu, naniniwala naman ako na ang mabuti habang naghihintay sa muling pagbabalik ng Panginoon ay magpapakabuti pa rin. Kaya, bagaman tayo nadadamay, yung mga matuwid, yung mga may takot sa Diyos, nadadamay sa kagagawan, sa kasamaan ng mga mapanirang damo, katulad ng ating talinghaga, wag ko kayo mag-alala kasi balang araw, ang Diyos naman ang magpapasya. Sabi ko nga po, may magaganap na
classifying. Dito baga sa ating pinag-aaralan, may napansin po ba kayo? May classifying. Ibubukod yung mabuting yung mga trigo at hihiwala yung mapanirang damo at yung mapanirang damo susunugin. May napansin po kayo? Kaya wag po kayong mag-alala. Ang mahalaga para sa ating application, kung believer ka ngayon, kahit ano ang nangyayari sa ating mundo, kahit napapaligiran tayo ng mga taong mga lapastangan sa Diyos, hindi kumikilala sa Diyos, manatili lang tayo dyan sa ating pagiging believer. Someday naman ibubukod tayo ng Panginoon ibubukod tayo ng Diyos. Kaya wag po tayong mag-alala. Pangalawa sa ating application, magkaroon lang tayo ng pagtitiis. Samantalang tayo ay nabubuhay sa isang mundong pabulok ng pabulok dahil sa epekto ng kasalanan, ay manatili po tayo sa pagiging mananampalataya. Maging matiisin tayo sa mga bagay na pinadadaan ng Diyos sa ating buhay at hintayin natin yung tinatawag nating God's timing. Ang Diyos po may right timing sa lahat ng bagay. Bagaman nadadamay tayo, bagaman nadadamay ang mga believer sa kagagawan ng mga unbeliever, ang dapat natin gawin dyan, magkaroon tayo ng patience. Be patient habang hinihintay natin ang darating na araw ng pagbubukod-bukod. Okay? Actually, kung magiging mapanuri kayo, hindi lamang sa church, may napapansin po ba kayo mga sa Christian community? May nangyayari na bagang ligligan. Napapansin nyo yon? Magugulat na lang kayo. Minsan ang dami-dami yung miyembro. Tapos pinadaan ng Diyos sa ligligan. Nakakaltas bagay yung nahihiwalay talaga yung mga, sabi ko nga kapon sa aking sermon, talagang nahihiwalay yung tupa sa kambing. Ang Diyos po ang magpapasya niyan. Kaya wag po kayong magugulat. As a church pastor, na-observe ko po yan. Ang Diyos po talaga ang magtatanggal ng kalawang sa bakal. Kasi pag pinayagan ng Diyos na yung bakal, manatili yung kalawang, sisirain nito ang bakal, madadamay yung malilinis na parte. Ganun din sa church. Be patient. Magkaroon tayo ng patience na habang naghihintay tayo sa muling pagbabalik ng Panginoon, talagang may mangyayaring ligligan. Okay? Pangatlo po sa ating application, assurance. Ito isa-isang bagay na dapat nating matiyak. Sa mga totoo na tumanggap sa Panginoong Kristo, may security na tayo. Secured na tayo sa Panginoon. Ang kailangan na lang natin magpatuloy sa pagiging totoong mananampalataya. Huwag tayong papayag na maimpluwensyahan tayo ng mga taong hindi kumikilala sa Panginoon. Kaya baga sa Ebanghelyo ni Mateo, Kabanatang 5, Talatang 16, kung may Biblia kayo, pwede nyong basahin ngayon na tayo ay dapat magsilbing ilaw sa mga taong nadirimlan. Kaya kahit habang tayo naghihintay sa kanyang muling pagbabalik, ayano natin na maipakita pa rin po natin ang pagiging tunay nating mananampalataya. Despite na tayo ay nabubuhay kasama, kahalubilo yung mga taong hindi kumikilala sa Panginoon. Kaya uulitin ko po sa ating conclusion, gusto kong sabihin sa inyo na bagaman magkasama ang trigo at mapanirang damo, pero someday, ibubukod ng Panginoon yung mga totoong mananampalataya at mga hindi sumampalataya. Actually, kung babasahin natin ang Ebanghelyo ni Juan, Kabanatang 3, Talatang 17 hanggang 18, mababasa po ninyo dyan na may future na ang mga di sumasampalataya. At may future na din ang mga sumasampalataya. Anong pagkakaiba ng dalawa? Ang future ng mga mananampalatayang totoo, mga tunay, may
security na tayo sa Panginoon. May assurance of salvation na tayo. Kahit pa kasama tayo ng mga taong hindi kumikilala sa Panginoon, may tatak na tayo eh. Ano po? Kaya hindi tayo pwedeng maging judgmental sa tao, yung sasabihin natin na minsan yung taong yan ay naging napakasama at biglang bumalik sa Panginoon at ngayon ginagamit ng Panginoon sa kagamit-gamit na kaparaanan. Kaya hindi tayo pwede mag-judge na yung taong yan mapapa-impyerno yan. Pero yun naman na akala natin ay mapapalangit, yung palang mapapa-impyerno. Dahil hindi na siya nagpatuloy sa Panginoon. Pinanghawakan niya na yung kabutihan niya. Hindi na siya nanangan sa kaligtasan na ang Diyos ang magbibigay nito sa kanya. Kaya hindi tayo pwedeng mag-judge. May God's timing para dyan. Uulitin ko, ang Diyos ang magpapasya niyan. Okay? Kaya dito sa ating pinag-aaralan, the coexistence of good and evil. Ang gusto kong sabihin sa inyo mga minamahal kong tagapakinig, magpatuloy tayo na nagtitiwala, sumasampalataya sa Panginoong Diyos dahil someday, ibubukod ka ng Panginoon. May pagbubukod na mangyayari. Ibubukod niya ang tupa sa kanyang kanan, ibubukod niya sa kaliwa ang mga kambing, ang mga tupay sumasagisag sa mga tao na nakikinig at sumusunod sa kanyang pastol. Ang ating dakilang pastor ay ang Panginoon. At yung mga kambing sumasagisag sa mga sumusuway, kumakalaban sa Diyos. At dito sa ating pinag-aaralan, ang trigo ay sumasagisag sa mabuting itinanim ng Panginoon. At yung masamang damo sumasagisag sa itinatanim ng demonyo. Kaya magkasama yan. Pero hayaan natin, someday, may pagbubukod-bukod na mangyayari. Ibubukod yung mga trigo, dahil yung trigo talaga ang gagamitin, mapapakinabangan. Yun namang mas mapanirang damo, ayon sa ating talinghagang pinag-aralan, ibubukod din ito pero susunugin. So, napakaliwanag na ang mga masama o mapanirang damo ay talagang mapapa-impyerno. Kaya wag na tayong maginanakit katulad ng mga nakausap ko, nakakapanghinakit anya pastor na bakit anya pinapayagan ng Diyos na madamay. Alam nyo, sa halip na tayo magtanong niyan, ang isipin na lang natin, bakit tayo ba'y napaka-righteous? Nagkukulang pa naman tayo sa Panginoon, di ba? Kaya nga, grasya ng Panginoon, prerogative ng Panginoon, kung someday, sino ang ibubukod niya. Wala tayo dyan nakapasyahan. Ang Diyos ang magpapasya niyan. Okay? So, sana po dito sa ating pinag-aralan ngayong umaga, ito ay magsilbing paalaala sa atin na tayo ay magmanatili sa Diyos na maaaring makapagligtas sa atin. Okay po? So, okay po. Magandang umaga po kay Sister Eva Agregado at kay Sir Felipe Agregado. Magandang umaga po kay Ma'am Claire Dacuya Ricafort at magandang umaga kay Ma'am Lourdes Garrido. At pasensya na po ang iba, hindi kong babati kasi mahina minsan ang signal, hindi lumalabas ang iyong pangalan sa screen. Pero maraming salamat sa lahat ng nakinig ngayon at nanood ngayon. Sa ating pagtatapos, bibigyan po natin ng daan, ilang minuto na lang. Meron pa po ako natitirang 7 minutes. May nagtanong po kasi dito. Babasahin ko po. Magandang umaga po, Sir Luis. Malayo ito. From Oriental.
Mula kay Sir Dave. Ano ito? May Chinese Yan, Sir Dave Madriaga. Sir Dave Madriaga, may kapatiran po tayo dyan sa Oriental. Sister Gina Madriaga, pero hindi na siya Madriaga, may asawa na. From Dave Madriaga, ang tanong niya po ay, Sir Luis, ano po ba ang ibig sabihin ng, yan, naitanong na sa akin ito, matagal na eh. Ano po ang ibig sabihin ng cryonics? Bakit na uusang tanong na ito? Ano, from Sir Dave Madriaga, Sir Luis, ano po ba ang ibig sabihin ng cryonics? Sino po sa inyo ang pamilya sa cryonics? Ang cryonics po ay CRYRONICS, cryonics. Sinagot ko na po ito matagal na. Cryonics is the preserving of human body or brains at very slow temperatures. Typically, ito po ay ginagamitan ng liquid nitrogen. Ang goal nito, with the goal of reviving life, reviving them, the body, the brains, in the future with the medical technology. Technology, kasi ang technology natin nag-a-advance eh. So, may napapabalita na nga ngayon na yan, yung tinanong nito ni Sir Dave Madriaga, na pinipreserve yung human body tsaka human brain kasi someday itong pinipreserve nila bubuhayin muli. Imposible naman yan. Imposible yan. Hindi yan papayagan ng Panginoon. Katulad ng aking sinabi, ang Diyos po nagtakda ng katapusan ng lahat ng bagay, even ang ating buhay. Hebreo 9:27, Sir Dave Madriaga, it is appointed to man to die once, and after that, the judgment. Okay po. Kaya dito sa inyong tanong, yan ang sagot ko sa iyo. Kaya lang, personally, hindi po ako naniniwala nito, Sir Dave Madriaga. Kasi nga po, ang Diyos ang nagtakda ng kamatayan. Siguro, with pag-advance ng technology natin, may mga naiimbentong robot, mga robot na lang yan. Pero hindi papayagan ng Diyos na ang tao hindi mamatay. Okay, tandaan natin yan. Kasi lalo na ang tao makasalanan, hindi papayagan ng Diyos. Hindi tayo mga immortal. Tayo po nung mula na magkasala, pumasok ang kamatayan. Kaya hindi po ito totoo. Sir Dave Madriaga from Oriental Mindoro. Hindi ito papayagan dahil hindi ito tolerate ng Diyos na mabuhay ng pangmatagalan dito sa daigdig ang isang taong makasalanan. So again po, ang tanong niya po kanina, ano daw po ang ibig sabihin ng cryonics? Again, cryonics is the preserving of human body or human brains at very slow temperatures. Typically, ginagamitan ng liquid nitrogen with the goal of reviving them in the future when medical technology advances. Yan ang cryonics. Manalangin po tayo, Panginoon. Salamat sa lahat ng nakinig at nanood. Kayo na lamang pong bahala sa pagtuturo ng iyong banal na Espiritu ang magpaunawa sa kanila ng mga espiritual na katotohanan. Purihin ka sa pangalan ng Panginoon sa Kristo. Amen. Ako pong muli ang inyong lingkod, Pastor Luis Bolaños. Susunod na po ang Kakampi Network News, ibabalita ni Sir John Bernas. Magandang umaga po sa inyong lahat.